May aswang! May aswang dito sa ospital! Ang bayan ng Capiz ay kilala ngayon sa isa sa pinakamagandang lugar sa parteng Visayas. At isa sa pinakamayamang munisipalidad ng Capiz ay ang Tapas. Ngunit hindi ito ang nais kong ikwento. Ito'y tungkol sa lumang ospital noon na isa sa bayan ng Capiz na hindi ko napapangalanan. Para na rin sa kanilang pribadong pamumuhay. At ako man na nagsulat nito'y hindi rin alam kung paniniwalaan ko ang kwentong ito. Taong 1844 kung saan bago maitayo ang tunay na pangalan ng bayang ito ay may isang ospital umano dito na ayon pa sa kasabihan ay pasyalan ng mga aswang. Ang kwentong ito ay napakinggan ko lamang sa aking ama na madalas umano ikwento sa kanya ng kanyang lolo. Ito ang madalas niyang ikwento sa amin, lalo na kapag kabilugan na ng buwan. Hindi pa uso noon ang kuryente, tanging gasira o lampara lamang ang nagsisilbi naming liwanag sa gabi. Bus ang payaso. Ayon po sa kwento, ang ospital na ito'y tambakan din noon ng mga patay na nagmumula sa labanan ng mga sundalo at ng mga tagalabas ng gobyerno. Sa taon kasing iyon, masyado pang masukal ang ibang parte ng bayan at hindi pa masyadong sibilisado. Isang araw umano ang payaso, may 4 na patay ang dinala sa morgue ng nasabing ospital para umano imbalsamahin. Nang maisaayos ang mga patay, ay lumabas muna ang mga embalsamador para may ayusin sa labas. Iniwan nila ang mga patay dahil kamamatay lang din naman umano ng mga iyon. Ngunit makalipas ang kalahating oras na nakabalik sila, ay halos magulantang sila sa kanilang nakita dahil ang mga patay na katawan ay halos wala ng laman ang mga tiyan. Diyos ko, maabaging langit! Sigaw ng isa sa mga embalsamador. Sanay na sila sa ganitong uri ng trabaho nila. Ngunit ngayon lang sila nakaramdam na halos halukayin ang mga sikmura nila dahil sa paraan ng pagkakawakwak ng mga katawan ng 4 na patay. Anong nangyari sa mga yan, pre? Tanong ng isang embalsamador sa kanyang kasama na kasalukuyan na nagsusuka dahil sa itsura ng mga patay. Patay na nga ang mga ito, mas pinatay pa ng kung sino mang nilalang. Kumalat sa buong bayan ang nangyari sa 4 na patay at naging palaisipan sa kanila kung ano ang nangyari at kung sino ang may gawa. Simula nung maganap ang ganoong pangyayari ay kinatatakutan na ng mga tao ang ospital dahil tila ba nasa paligid lang nito ang may kagagawan. Hindi lamang ang mga patay sa morgue ang nabibiktima ng salarin, kundi ang mga batang bagong silang na namatay ay naging biktima na rin. Napaisip ang mga mamamayan na kung tao lang ang may gawa ng mga ganoong klaseng kasamaan, ay ano naman ang kanyang gagawin sa mga kinukuhang laman loob ng mga patay na tao o bata? At sino naman sa mga nasa ospital ang gagawa noon? Hindi tao ang may gawa nun. Bakit ganun lamang kawakwak ang tiyan ng mga patay? Ani ng isang nurse na nagtatrabaho sa nasabing ospital. Maraming katanungan ang namutawi sa mga isip ng mamamayan sa bayang yun ng Capiz. Kaya naman umugong ang usap-usapan na maaaring halimaw ang may kagagawan na siyang dahilan para siklaban ng takot ang buong bayan, na baka maaaring pag-alagalang aswang ang may kasalanan. Tahimik ang nurse na pangangalanan ko na lang bus ang payaso na Nina. Dahil sa kwento ni ama, wala naman siyang binanggit na mga pangalan. Bago lamang si Nina sa nasabing ospital,
at walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Maliban lamang sa sinabi nitong sa bansang Espanya siya nagtapos ng kursong nursing, at patunay din na bihasa ito sa salita ng mga Espanyol. Tahimik na babae si Nina. Madalas lamang siyang nag-iisa at hindi nito ugali ang makipaghalubilo sa kanyang mga katrabaho. Madalas din siyang pag-uusapan ng mga katrabaho sa nasabing ospital dahil sa ugali nitong masyadong mailap sa mga tao. Tampulan din ito ng patalikod na usapan na baka siya ay isang aswang. Nako, baka siya ang aswang. Buhat nang dumating dito sa bayan natin, marami nang kinakatay na patay. Ani ng isang kasamahang babaeng nurse ni Nina. Dahil sa pagiging ilap ni Nina, ay mailap din sa kanya ang lahat. At hindi nalingid sa kanya ang narinig na usapan ng kanyang mga katrabaho na siya raw ay aswang. Sa halip na pansinin ni Nina ang mga bali-balita tungkol sa kanya, ay mas inigihan na lamang niya ang pagtatrabaho. Tumahimik nga kayo, baka marinig kayo ni Nina. Kayo din, baka mauna kayong katayin. Sabad naman ng lalaking nurse sa ospital na yon. Dahilan para kilabutan ang kanyang mga kasamahang nurse. Ngunit dahil sa usapan ay naapektuhan ang trabaho ni Nina. Dahil maging ang mga pasyente ay natatakot na sa kanya. Isang doktor ang lumapit kay Nina at sinabing siya muna ang maa-assign sa front desk ng ospital para hindi na matakot ang mga pasyente. Hindi naman tumanggi si Nina dahil para sa kanya mas magaan ang trabahong ito kaysa haharap sa mga pasyenteng may kanya-kanyang ugali araw-araw. Isang araw, habang napakaganda ng panahon, ay maagang pumasok si Nina sa ospital. Pang-umaga kasi siya noon. Ngunit kung gaano kaganda ang panahon, ay siya namang hindi maganda ang umaga ni Nina. Dahil sinalubong siya ng mga nagwawalang tao sa mismong labi ng ospital. Nagtataka siya kung bakit agad siyang sinalubong ng mga tao habang sumisigaw ang mga ito na isa siyang aswang. Halos magusot ang damit at buhok ni Nina na kanina'y nakaayos dahil sablot at sabunot ng mga taong galit na galit sa kanya. Agad namang dinaluhan si Nina ng ibang nagtatrabaho sa ospital para sakluluhan. Aswang! Aswang ka! Sigaw ng mga taong naroon sa labi. Dinala si Nina sa isang pribadong kwarto kung saan nagtitipon ang mga doktor at nurse kung may mahalagang pinag-uusapan. Tinipon lahat ang mga nagtatrabaho sa ospital at tinanong sila isa-isa kung sino ang nagpapakalat ng tsismis na si Nina ay isang aswang. Walang may gustong umamin sa kanila at wala ring balak na magsumbong si Nina kung sino ang mga ito kahit pa kilala niya sila. Natapos ang pag-uusap na walang pag-amin na naganap. Ngunit wala silang kamalay-malay na may isa sa loob ng kwartong yon ang tahimik na nagmamasid sa kanila. Mga tingin at ngiti na kung makita nila ay hindi nila gugustuhing makita dahil nakakakilabot ito. Lumipas ang mga araw sa ospital na yon na walang nagbago. Dahil nagpatuloy ang pagkatay sa mga patay sa morgue na walang nakakaalam kung sino ba talaga ang may kagagawan. Pinaniniwalaan noon na kapag ang sanggol na wala pang basbas ng simbahan ay hindi pa maaaring imbalsamahin dahil anghel pa ito kung ituturing, ngunit hindi para sa salarin. Isang batang sanggol na kasisilang lang ang dinala sa morgue para sana paliguan lamang at bihisan. Nang matapos paliguan ng bata, ay lumabas muna ang nagpaligo sa bata para kunin ang damit na hindi pa hinahatid ng mga magulang. Kanya muna itong kinumutan dahil baka raw lamigin. Pinaniniwalaan kasi noon na kapag kamamatay lang ng tao ay nasa paligid pa ang kanyang kaluluwa. Makalipas ang 15 minuto ay bumalik ang nagpapaligo sa bata
kasama na ng kanyang mga magulang. Ngunit halos mawala ng ulirat ang isang ina nang makita niyang wakwak ang tiyan ng kanyang munting anghel. Palubog na noon ang araw habang sinasabayan ng panahon ang kalungkutan ng isang ina sa nangyari sa kanyang sanggol. Muling kumalat sa buong bayan ang nangyari at nagpasya na silang kumilos. Kailangan nilang matukoy kung sino ba talaga ang may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi maaaring magpatuloy ang ganitong kasamaan at panganib sa kanilang bayan. Ito rin ang nagiging dahilan kung bakit karamihan sa kanila ay ayaw nang magpadala sa nasabing ospital. Mas pipiliin pa nilang bumiyahe ng malayo para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Ngunit ang walang kakayahang magtungo sa malayo ay dasal na lamang ang tanging sandata sa tuwing isinusugod nila ang kanilang mga mahal sa buhay sa nasabing ospital na tila pasyalan ng masasamang elemento. Muling kinuyog ng mga tao ang kawawang si Nina dahil siya lang ang tanging pinag-iisipan ng mga tao na aswang sa ospital na kumakatay sa mga patay na katawan. Walang imik lang ang palaging tugon ni Nina at isang tingin lang ang kanyang madalas na ginagawa sa mga taong nagpakalat ng balita na siya'y aswang tuwing papasok siyang gulo-gulo ang buhok. Ngunit tila hindi nakukonsensya ang mga taong yun at ngiti lang at tawa ang tugon nila kapag lumagpas na si Nina. Minsan naririnig ni Nina na sinasaway ng isang nurse na madalas niyang kasama sa front desk. Ang grupo ng mga nurse din na madalas pinag-uusapan ng patalikod si Nina. Alam niyo, madalas ninyong kantsawan ng kawawang si Nina. Hindi naman kayo inaano ng tao. At may pruweba ka bang siya talaga ang aswang? Tanong ng madalas kasama ni Nina sa front desk na itago ko na lang sa pangalang Hilda. Ngunit hindi nakasagot ang mga nangangantsaw kay Nina at ismid lang ang kanilang naging tugon. O di ba? Wala kayong pruweba? Magsitigil na nga kayo kakantsaw kay Nina na aswang. Naku, sinasabi ko sa inyo, baka huling kantsaw ni na yan. Magka-alas 12 na noon at oras na upang manangalian ang mga nurse na maagang pumasok. At isa na roon si Nina. Inaya siya ng kanyang kasamahan sa front desk na kasabay niyang pumasok. Ngunit sinabi ni Nina na mauuna na ito. Nauunawaan naman ito ng kanyang kasama dahil hindi naman lingid sa kanya ang pagiging ilap ni Nina sa mga tao. Sa kantina ng ospital, nagtatanghalian ang mga nurse at may kanya-kanya silang umpukan. 3 palapag lamang ang nasabing ospital at hindi naman ito sobrang napakalaki. Ngunit ang bawat nurse na nagtatrabaho ay may kanya-kanyang departamento. Natigil lamang ang usapan nang makita nilang padating na si Nina. Dala-dala nito ang kanyang bag na may lamang baon niya. Ay pagiripos dan kamo, arinang aswang oh. Bulong ng isang nurse na ang ibig sabihin, tumahimik na sila't tumating na raw ang aswang na hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Nina. Pinagtitinginan siya ng mga kapwa niya nurse at palihim silang nagtatawanan sa tuwing nilalagpasan na sila ni Nina. Hindi na lamang sila pinansin ni Nina at dire-diretso ito sa kahera upang mamili ng ulam. At nang makita niya ang dinuguan ay ito ang kanyang pinili. At nang makabayad na ay naganap siya ng mauupuan. Tinawag pa siya ng kanyang kasama sa front desk, ngunit mas pinili ni Nina na sa pinakadulong upuan na lamang maupo. Narinig pa niyang sinabi ng grupong madalas mang-okray sa kanya na paborito umano talaga ng mga aswang ang dinuguan, sabay nagtawanan. Nakitawa na rin ang iba habang ang iba naman ay napapailing na lamang. Isang binatang nurse ang nagsabi kay Nina na huwag na lamang pansinin ang mga ito dahil kung may aswang man sa ospital, walang iba kundi ang grupong yon dahil sa mga ugali nila. Hindi lang umiimik si Nina at pinagpatuloy ang pagkain. Hindi na rin siya muling kinausap ng binata.
Sa isang pribadong kwarto na walang nakakaalam ay nag-uusap ang isang nurse at isang doktor. Nakikiusap ang isang nurse na itigil na ang lahat ng ginagawa ng doktor. Hindi na umano tama ang kanyang ginagawa. Ngunit tila walang kapangyarihan at busis ang nurse dahil alam niyang hindi titigil ang doktor sa nakagawian nitong gawain, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Lumabas na ang nurse sa kwartong yun. Lumabas siyang walang nagawa upang pigilan ang doktor. At alam niyang malaki ang kanyang utang na loob sa doktor na yon. Dahil ito ang dahilan kung bakit siya naging nurse. Nagpatuloy busang payaso ang kalbaryo ni Nina. Patuloy siyang inuusig ng mga taong nagiging biktima ng aswang ang mga yumao nilang mahal sa buhay. At habang tumatagal ay palala ng palala ang ginagawang pang-aasar sa kanya ng mga grupo ng nurse na kasama niya sa departamento. Isang gabi, maagang pumasok si Nina. Panggabi na kasi ang kanyang schedule. Kasama niya pa rin ang mga kasamahan niya sa umagang trabaho. At naging mabait naman ang mga ito sa kanya simulat sa pool. Palagi rin ito ang mga nagtatanggol sa kanya kapag ino-okray siya ng isang grupo ng nurse na madalas mang-asar sa kanya. Madilim ang pasilyo ng ospital tuwing gabi. At kapag naglalakad ka sa pasilyo, ay maririnig mo pa ang bawat langit-ngit ng sahig na gawa lamang sa kahoy. Dala na rin ng kalumaan. Hindi kasi gawa sa semento ang ospital at hindi uso noon ang sementong gusali at hindi pa talaga kilala ang semento sa panahong iyon. Nasa gitna ng kakahuyan ang ospital kaya madilim kapag walang buwan at napakalamig naman kapag umihip ang hangin. Kaya lahat ng mga pumapasok sa gabi ay maaga at maliwanag palang pumapasok na sila para hindi sila abuti ng dilim papasok sa ospital. Nagulat sila sa front desk ng kumidlat ng malakas. Kasabay noon ang kulog at pagbuhos ng napakalakas na ulan. Namatay rin ang mga gasira gawa ng malakas na hangin. Nagtilian ang mga kasamahan ni Nina. Agad namang tumakbo ang mga nagbabantay sa pinto at mga tagalinis upang isara ang mga pinto. Hindi naman nabago sa kanila ang malakas na ulan, lalo na kapag may bagyo. Ngunit kakaiba ang gabing ito dahil tila ba napakalungkot ng langit. Sinindihan nila ang mga gasera. Muling lumiwanag ang front desk at naririnig nilang paparating ang ilang doktor na nakaschedule sa panggabi. Hiningi nila ang mga record ng pasyente para i-check at pinag-uusapan nila ngayon ang namatay na pasyente sa room 42. Ayon pa sa kanila, hindi nila malaman kung bakit ganoon ang nangyari. Idineklarang 2 oras ng patay ang pasyente. Ngunit ang ikinagulat nila ay wakwak ang katawan ng pasyente. Kung noon ay sa morgue kinakatay ng kung sino mang halimaw ang mga bangkay, ngayon ay sa mga kwarto na mismo ng mga ito ginagawa ang pagkatay sa patay. Tahimik lang na nakikinig si Nina at ang kanyang mga kasamahan. Habang nasa ganoon silang pag-uusap, ay nakarinig sila ng sigaw mula sa kung saan. Nagkatinginan pa sila bago tumakbo. Sumama na rin ang mga nagbabantay sa pinto para sakluluhan ang kung sino mang sumisigaw na tila takot na takot. Nang makarating sila sa pinanggagalingan ng sigaw, ay maging sila'y halos masuka sa nangyari. Dahil isang nurse na madalas mang-asar kay Nina ay nakasabit at wasak ang tiyan. Nagsimula na silang matakot at lalong nagsisigaw ang isang nurse na kasamahan noong namatay at itinuturo si Nina na aswang. Hindi lamang umiimik si Nina. Ang kasama niya sa front desk ang nagsalita para sa kanya. Sinabi nitong hindi umalis si Nina sa pwesto nila at ngayon pa lang ito umalis kasabay nila. Kaya malabo umano na si Nina ang gagawa ng karumaldumal na pagpatay sa kanilang kasamahan. Sinabihan sila ng mga doktor na mamalagi sa kanilang mga pwesto at mag-ingat dahil baka nandito lang ang aswang sa paligid. At naniniwala silang hindi si Nina
ang pumapaslang. Dahil totoong hindi ito umaalis sa kanyang pwesto at wala itong schedule na pupunta sa mga kwarto dahil takot ang mga pasyente sa kanya. Sa isang banda, may mga natutuwa habang aligaga sila. Wala silang kamalay-malay na masaya itong nakikita silang nag-iisip, natatakot at nababahala. Ibinaba nila ang katawan ng nurse na nakasabit, saka pinahiga sa isang kama na nasa silid na yon. Sinabi ng isang doktor na ipaalam sa pamilya nito ang nangyari sa kanya kinabukasan. Dahil walang makakaalis sa kanila ngayon dahil malakas ang ulan. Lalo na't may nakaabang na panganib na dulot ng aswang o halimaw. Lahat sila ay nagmamatiyag. Kahit mapanganib ay pinili nilang magtrabaho dahil may mga pasyente pa silang dapat na asikasuhin. Ngunit ang gabing ito ay tila malagim dahil isang panagoy na naman ang kanilang narinig. Dali-dali na naman nilang tinungo ang pinanggagalingan ng sigaw. Sa katabi ng isang patay ay may isa na namang buhay ang nawala. Namatay ang isa sa mga nurse na madalas mangutya kay Nina. Kinakabahan na sila dahil bakit balak na isa-isahin ng halimaw ang grupong ito. 2 na sa 7 nurse ang nawala, kaya lumapit ang isa kay Nina at tinanong kung sino ang may gawa nito sa kanila. "Nina, sabihin mo kung sino ang may gawa nito." Ngunit isang tingin lang ang tinugon ni Nina. Mga tingin na 2 lang ang ibig sabihin. Wala siyang alam o ayaw niyang magsalita. Natakot ang 5 natitira dahil alam nilang sila na ang isusunod. At sa unang pagkakataon ay nagsalita si Nina na manatili ang 5 sa front desk hanggang sa sumapit ang umaga. Si Nina ang gumawa ng kanilang mga gawain. Kahit takot ang pasyente sa kanya, ay ipinaliwanag niya ang lahat na nasa panganib ang buhay ng 5 nurse. Habang naglalakad si Nina sa madilim na pasilyo ng ospital, ay may nararamdaman siyang nakasabay sa kanya. Nararamdaman niya ang kilabot ngunit hindi siya nagpahalata. Kailangan niyang tapangan ang sarili at iyon ang mabisang sandatan niya sa ngayon. Nagulat siya nang magsalita ito na kailangan niyang pumunta sa pribadong silid na walang nakakaalam. Hindi man niya makita ang nagsasalita, ay alam niya kung sino ito. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan at kahit madilim ang pasilyo, alam niya kung saan ang direksyon ng pribadong silid. Bumaba siya sa hagdanan na may mga ilaw na nakatayo sa bawat baitang. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan na sa wari niya ay may 100 baitang. Langit-ngit ang kanyang maririnig, dala ng kalumaan ng ospital. Pagkababa niya, isang pinto ang kanyang nakita. Napabuntong hininga si Nina dahil simula nung mag-aral siya sa Espanya ay matagal na niyang hindi nakikita ang pintong ito. Kumatok siya at dahan-dahan na binuksan ang pintuan. Pagkapasok niya, muli na naman niyang nasilayan ang kabuuan ng silid na to na kay tagal na niyang hindi nasilayan. Malaki ang ipinagbago nito. Mas lumiwanag pa at mas naging maayos. Maganda ang pagkakaayos ng mga upuan at mga disenyo na iginuguhit pa ng isang pintor na may malawak ang imahinasyon. Sa mga ipininta nito ay dinadala ka nito sa kung saang mundo. Napatingin siya na magsalita ang nakaupo sa upuan na nakaharap sa isang larawang napakalaki. Larawan ito ng ospital na dati ay isang napakagandang tahanan. Ngunit nang magkaroon ng labanan sa pagitan ng mga sundalo at mga rebelde, ay ginawa itong tapunan ng mga sugatan at kalaunan naging hospital. Tinanong siya ng matanda na ang edad higit kumulang 85. Ngunit malakas pa ito. Tumayo ito, hinarap siya at niyakap. Napayakap din siya sa matandang yumakap sa kanya. At nang magbitaw sila, ay agad niyang tinanong ang matanda kung bakit ito ginagawa ang karumalduman na pagpatay sa mga nurse at sa pagkatay ng mga patay.
Sa halip na sagutin siya nito, ay inaya siya sa loob ng isa pang silid. At halos lumuwa ang kanyang bituka nang makita kung ano ang laman ng silid. Hindi na niya mabilang kung ilan. Ngunit nakita niya sa garapon ang mga laman loob ng tao. Alam niyang mula ito sa mga bangkay, at ang 2 garapon na naiiba ang lagayan ay alam niyang mula ito sa 2 nurse. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang ama, ngunit ngayon lang ito kumatay ng buhay. Tinanong niya kung bakit nito ginawa iyon sa 2 nurse. Anya, dahil nga masama silang tao at inaaway nila siya kaya pinatay niya. Busang payaso, alam ko na kahit sinong makapakinig nito ay sasabihin hindi totoo ang kwentong ito. Alam ko, dahil kahit ako man ay hirap maniwala. At habang nakikinig ako sa kwentong ito ng aking ama, ay para akong nanonood ng palabas sa telebisyon. Naalala ko isang manunulat sa radyo ang nagtungo sa bahay para sana isulat ang kwentong ito, ngunit ayaw ni ama. Dahil pribadong kwento umano ito ng aming pamilya. Naalala ko pa, Busang Payaso, na palaging sinasabi ni ama na kahit saan man may aswang, kahit sa kapitbahay mo. At kung inyong tatanungin kung bakit naisulat ko na ito sa inyo, gayong pribadong kwento ito ng aming pamilya. Ang sagot dahil wala na po si ama. Pumanaw siya sa taong 2010. At kahit naman ibahagi ko ito, Busang Payaso, sino naman ang maniniwala sa parang pelikulang kwentong ito? Ayon pa sa aking ama, sinasabi daw ng kanyang mga kalululuhan noon na ang mga laman loob ay inaalay ng ama ni Nina sa mga aswang para panatilihing ligtas ang mga tao sa bayang yun ng Capiz. Ito ang kanilang kasunduan para hindi galawin ng mga aswang ang kanyang mga kababayan. Ngunit para sa akin, wala naman talagang aswang. Iniisip kong maaaring may sakit sa utak ang ama ni Nina, kaya niya ito nagagawa. Ngunit anuman ang totoo sa likod ng kwentong ito, ang mahalagang paalala ay huwag manghamak o manglait ng ibang tao kung ayaw mong mapahamak. Oo nga pala, Busang Payaso, bago magtapos ang aking kwento, ako nga po pala ay nagmula sa lahi ni Nina. Si Nina po ang aming pinagmulan. Dahil kung inyong matatandaan, ang binatang kumampi sa kanya ay ang kanyang napangasawa at ang aming angkan ang bunga. Yun po ay ayon kay ama. Maraming salamat, Busang Payaso, kung mapipili mo ang aking kwento. Dahil isa po talaga ako sa inyong mga tagahanga. Pakibati kami, Busang Payaso, mula rito sa Espanya. At sana magtagal pa ang inyong channel. Dahil isa ito sa dahilan bakit naaaliw kami sa kabila ng aming pagod. Ako po si Lloyd ng Espanya. Naniniwala ka ba sa mga kababalagan? O di naman kaya ay kwentong madalas ikwento sa iyo ng mga magulang mo? O di naman kaya ay ng lolo at lola mo? Noon natatandaan ko na may kinikwento sa akin ang mga magulang ko patungkol sa gintong buhaya. Ang buhayang ito umano ay alaga ng mga engkanto sa tubig. O di naman kaya ay ng mga aswang na nag-aalaga ng buhaya. Sabi nila'y ang buhayang alaga ng aswang ay pinapakain nila ito ng sanggol. Inaalagaan nila ito sapagkat ito ang kanilang ginagamit upang makapambiktima. Sa ibang bahagi naman ng kwento, ang gintong buhaya ay ginagamit ng mga engkanto para mapanatili ang kagandahan ng tubig sa mga ilog. Ngunit ang buhaya ay katumbas ng kasaganaan. Ngunit isa rin itong sumpa. Ang sino mang masisilaw sa angkin niyang ganda ay katumbas ng kamatayan. Isang araw,
kung saan malalim ang tubig ng ilog, dulot ng palaging pag-uulan. Halos kapantay na ng pangpang ang tubig sa ilog. At nang tumila na ang ulan, ay nagpasya si Day na tingnan ang likod bahay nila, kung saan 10 dipa lang ang pagitan sa pangpang ng ilog. Nakatayo siya sa pangpang at halos abot kamay na niya ang tubig. Sa kabilang barangay ay binabaha na sila dahil mas mababa ang pangpang ng ilog sa kabila kaysa sa kabila kung saan ang bahay ni Day. Pailing-iling siyang pinagmamasdan ng ilog at pinapapasalamatan ng isipan niyang natigil ang ulan. Dahil kung hindi, aabutin tiyak ang bahay niya at kawawa din ang kanilang barangay. Habang nagmumuni-muni siya, ay may napansin siyang lumalangoy sa gitna ng ilog. Medyo kinakabahan siya sa pag-iisip na kung sino man ang lalangoy sa ilog ng ganoon kalalim. Inaninaw niya ng gusto dahil tila ba kumikislap ito sa tuwing natatamaan ng araw. Lalo pat naging kakulay nito ang ilog. Hinintay ni Day na muling lulutang ang lumalangoy nang halos siklaban siya ng takot sa nakita. Isang buhaya na kulay ginto ang nakita niyang lulubog at lilitaw sa ilog. Sa takot ni Day ay walang dalawang sabi siyang tumakbo at hindi na muling nilingon ang ilog. Simula nang makita ni Day ang nilalang na yon, ay hindi na siya kailanman tumitingin sa ilog, lalo kapag nabaha, sa takot na makita niya ang buhaya. Hindi lamang si Day ang pinapakitaan ng buhaya, maging si Dudong. Kaibahan lamang nila ay nasilaw si Dudong sa ganda ng buhaya. Namataan ni Dudong ang buhaya na nakapatong ang uso nito sa gulong na nasa gilid ng ilog. Kakaiba ang gulong na yon dahil maliit lang ito, ngunit kulay ginto. Parang gulong lang ito ng maliit na bisikleta. Binantayan ni Dudong na umalis ang gintong buhaya. Sa kanya dali-daling kinuha ang gulong at dinala sa kanilang bahay at itinago. Lumipas ang araw na nagkasakit si Dudong. Biglaan ang pamamayat nito at halos hindi na makalakad. Marami na ang biyasa sa medisina ang tumingin sa kanya. Ngunit isa sa kanila ay walang makakapagsabi kung ano ang nangyari sa kanya. Isang araw napadaan ang tatay ni Elias na si Tatay Sikel. Nang makita niya si Dudong ay napapailing siya. Nagpalingalinga muna siya sa buong bahay ni Dudong. Saka napatingin siya sa ilalim ng hinihigaang papag ni Dudong. Napapailing siyang sinabi kay Dudong na may nagawan siya ng kasalanan na ipinagtaka ng pamilya ni Dudong. Tanong pa ni Tatay Sikel ay kung bakit niya pinakikialaman ang mga bagay na hindi sa kanya. Nagalit umano ang mga engkanto dahil may pinakialaman si Dudong na isang bagay na nabibilang sa mundo ng hindi natin mga kauri. Dinagdag pa ni Tatay Sikel na kung gusto pang mabuhay ni Dudong ay ibalik nito ang gulong na kinuha sa kung saan niya ito dinampot. Agad na bumangon si Dudong at kinuha ang gulong na kulay ginto. Ani pa ni Tatay Sikel, malakas ang mga engkantong nagmamay-ari sa gulong. Lalo pat ipinamahala ito ng mga engkanto sa mga diwata ng tubig. Hindi basta buhaya lang ang nakita umano ni Dudong. Alaga ito ng mga maharlikang nilalang sa mundo ng mga engkanto. At dapat hindi masilaw ang sinuman sa angkin nitong ganda dahil katumbas nito ay sumpa. Ibinahagi din ni Tatay Sikel na madalas niyang makita ang nasabing buhaya na nagpapahinga sa gilid ng ilog kasama ang gulong.
at madalas nitong ipatong ang kanyang nguso sa gulong. Sa katulad ni Tatay Sikel na hindi nasisilaw sa buhaya, ay ordinaryong gulong lamang ito. Ngunit para sa katulad ni Dudong ay ginto ito sa kanyang paningin. Kinabukasan sinamahan ni Tatay Sikel si Dudong na ibalik ang gulong sa lugar kung saan niya ito dinampot. Nag-alay din sila ng mga pagkain bilang paghingi ng tawad. Nangako rin si Dudong na hindi niya uulitin ang ginawa at bagkus aalagaan niya ang gulong para hindi ito kuhanin ng iba. Pagka-uwi ni Dudong ay lumakas ang kanyang katawan. Gumaling na siya at bumalik sa dati ang kanyang anyo, makalipas lang ng ilang linggo. Ngunit hindi lamang si Dudong ang nasilaw sa buhaya. Isang araw habang nagpapahinga ang buhaya, isang sundalo ang nakakita dito. Nasilaw ang sundalo sa taglay na ganda ng gintong buhaya, lalo pat kumikinang ito sa ilalim ng sikat ng araw. Katulad ni Dudong noon, ay hinintay ng sundalo na umalis ang buhaya at halos manginang ang mata ng sundalo nang makitang nagiiwan ng ginto ang buhaya sa lupa kung saan siya nagpapahinga. Agad na tinungo ng sundalo ang ginto at kanya itong pinagkukuha. Isang araw, nabalitaan na nawawala ang sundalo. Hinanap siya ng kanyang mga kasamahan dahil ilang araw na itong hindi nagre-report sa kanilang detachment. Hindi nila alam kung saan ito nagpunta, gawa ng hindi naman ito nagpaalam sa kanila. Habang nasa ganoon silang paghahanap, ay may balitang dumating sa kanila na may isa umanong sundalong nakita sa kabilang bayan na palutang-lutang sa ilog. Agad na tinungo ng mga sundalo ang nasabing balita at doon nga nila nakumpirma na ito nga ang sundalong kasamahan nila na ilang araw nang hindi nila nakikita. Halos hindi na ito makilala, gawa ng lumubo ang tiyan nito at masyado nang maputla. Halos naaagnas na rin ito. Nasawari nila ilang araw nang nalulunod. Nakiusyoso na rin si Tatay Sikel at ayon sa balita ay kinumpirma na pinatay ang sundalo ng mga taong labas. Ito ang tawag noon sa mga taong ayaw sa gobyerno. Nalungkot naman ang mga kasamahan ng sundalong nasawi dahil hindi man lang nila nailigtas ang kanilang kasamahan. Sa lamay ng sundalo ay bumisita si Tatay Sikel kasama ang pamilya at si Dudong. Bago kasi ipadala sa kanyang pamilya ang sundalo, ay inilamay muna siya sa detachment. Sinilip ni Tatay Sikel at Dudong ang kabaong ng sundalo. Nang makita ay napailing na lamang si Tatay Sikel. Saka bumulong na kung bakit umano nagpasilaw ang sundalo sa mga ginto. Kinabukasan, nang maihatid na sa kanyang pamilya ang sundalo, ay tinanong ni Dudong si Tatay Sikel kung bakit niya nasabi ang mga salitang yun sa lamay. Ani ni Tatay Sikel na nilaw ang sundalo na parang ginto at ang kanyang mga balat ay tila kumikinang. Marahil ay nagpakita ang buhaya sa sundalo dahilan para masilaw ito. Sa ngayon walang makakapagsabi kung nasa ilog pa ba ang buhayang yun. Lalo pat sa panahon ngayon ay nasira ng ilog gawa ng mga minahan. Hindi na ito katulad dati na malinaw. Para sa iba, isa lamang itong kwento. Ngunit para sa mga buhay na saksi na siyang nakakita sa gintong buhaya, ay magsisilbi itong alaala sa kanila na hindi nila malilimutan. Dahil sinusubok ang katatagan ng pananampalatayang hindi maaakit sa ginto tulad ni Dudong at ang sundalo. Mayroon ding sinubok ang tapang na katulad ni Day.
Ang paalala sa kwentong ito, huwag palinlang sa makamundong gawain o bagay. Huwag masilaw sa mga materyal dahil maaari mo itong ikapapahamak. Palaging manalig sa Diyos na kahit anong pagsubok, bagay o pera ay hindi ka masisilaw. Dahilan para lumayo ang loob mo sa Kanya. Gamitin sa tama ang mga biyayang pinagkakaloob ng ating Panginoon. Serena, isa sa mga kwentong kilala sa balat ng mitolohiya ng Pilipinas. Marami na ang haka-haka tungkol sa mga sirena. Nasa ilang siglo nang lumilipas ay wala pang napapatunayan na totoo ang lahing ito. Sa mga palabas sa telebisyon, inilalarawan ang sirena na isang napakagandang babae. Naalala ko ang palabas noon na Jezebel na ginagampanan ng iilan sa mga sikat na artista. At ang naabutan kong artista na gumanap noon ay si Alex Dixon. Ngunit totoo nga ba ang mga sirena? Katulad natin ay nabubuhay ba talaga sila sa ating mundo? O sila ay bunga lamang ng malilikot na imahinasyon ng isang manunulat na binibigyang buhay din ng malikot mong imahinasyon bilang tagabasa at tagapakinig? Ako nga pala si Wingwing. Hindi ko totoong pangalan. At ako ay tubong Mindanao. At ang kwentong aking ibabahagi ay ang kwento ng lolo mimong ko na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung totoo nga ba o hindi. Sa totoo lang ay naibahagi ko na ito sa aking mga kakilala nang ako ay magtungo sa Manila taong 1971 upang magtrabaho. At sa oras ng aming pahinga ay napagpasya naming magkwentuhan tungkol sa mga kwento ng aming bayan. Nang ibahagi ko sa kanila ang kwento ni lolo mimong ko ay nagtatawanan sila. Hindi naman daw umano totoo ang mga sirena at ito ay haka-haka lamang. Sa halip na umiimik at patunayan na hindi ko na ginawa dahil alam ko naman sa aking sarili, ay napakahirap paniwalaan ang kwento ni lolo. At isa pa, laking syudad ang iba sa mga kasamahan ko sa pabrikang pinapasukan ko noong taong 1991. At sa kasalukuyang taon ngayon, habang ako'y nagbabasa ng mga kwento, may isang manunulat akong nakilala. Sa una hindi niya ako pinapansin. Ngunit kalaunan ay napansin niya rin ako. At sa kanya ko nga ibinahagi ang aking kwento. Anya pa, kung papayag akong i-air sa YouTube ang kwento ko at sinabing itatago naman ang pagkakakilanlan ko kung aking nanaisin. Bagay naman na pumayag ako. Dahil sa mundo umano ng horror community ay hindi hinuhusgahan ang mga katulad kong may nakabaong kwento sa puso ko na hindi mauunawaan ng ibang hindi naniniwala sa mga kababalagan. Si Lolo Memong, sa kanyang kapanahunan na hindi ko na matandaan kung anong taon. Dahil sa kasalukuyang taon ay matanda na rin ako at marami na ring piraso ng aking alaala ang unti-unti nang naglalaho. Ngunit ang kwento ni Lolo Memong ay naririto pa rin sa aking isipan. Mga kwentong hindi ko na ibinahagi sa aking mga apo. Napakagandang lalaki umano ni Lolo Memong na halos lahat ng kababaihan sa bayan nila noon ay nagkakandara pa kung siya ay makikita. May lahi kasing Espanyol at European Pilipino si Lolo Memong. Kaya hindi na pinagtatakhan ang angkin niyang kakisigan.
Kahit pa marami ang nagkakandarapa kay Lolo Mimong, ay wala umano siyang pinaglalaanan ng pansin. Isa pa, wala pa umano sa kanyang isipan ang magkakaroon ng kasintahan. Kaya naman binabaliwala niya ang mga kababaihang nagpapahiwatig ng pagtingin para sa kanya. Hindi naman daw siya umano pihikan. Kaso nga lang ang Lolo Mimong ko kasi ay masyadong weirdo. Ang inaabangan daw po kasi ni Lolo Mimong ay ang mga prinsesa ng mga engkanto, o di naman kaya ay mga dalagang engkanto. Anya pa, yung iba na ayaw mapunta sa mundo ng mga di natin kauri ay pilit nilang dinadala. Samantalang siya umano na nag-aabang na dalhin siya ay walang gustong may kumuha sa kanya. Minsan pa nga, naghahamon na umano siya na kung totoo man ang mga nilalang na yon ay magpakita umano sa kanya at dalhin na siya sa kanilang mundo. Ngunit sadyang mailap sa kanya ang mga nilalang na kanyang inaasahan. Madalas na siyang pagtawanan ng kanyang mga kaibigan dahil nga sa kanyang kawerduhan. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Lolo Mimong at makikita umano ng mga kasama niya na magkakaroon din siya ng nubyang taga-ibang mundo. Kakaibang tingin ng mga tao kay Lolo Mimong noong kabataan niya. Kaya madalang lamang na may makipag-usap o makipagkaibigan sa kanya. Minsan na rin siyang nabansagan na may sayad sa ulo dahil sa kanyang mga pinagagawa. Ngunit lahat ng yun ay ipinagsawalang bahala na lamang ni Lolo Mimong. Ngunit isang araw, habang naglalaba si Lolo Mimong ng kanyang mga damit sa ilog, ay nakikita niyang may nagpuputol na mga puno sa gilid ng sapa. Napapailing na lamang si Lolo Mimong dahil iligal ang pagpuputol noon. Pero napahanga pa rin siya at napapaisip na baka kaya pinuputol para palitan muli ng bago. Nagtatanim din kasi ang mga namumutol ng kahoy. Noong kapanahonan ni Lolo ay napakaganda ng ilog. Napakalinaw na kitang-kita mo ang mga bato na maliliit sa sobrang linaw ng tubig. Marami rin ang mga nagsisipagligo sa ilog at mga naglalaba. Madalas ding nagpipiknik ang magpapamilya sa ilog, gawa ng napakasaya ng paligid. Nagpatuloy lang sa paglalaba si Lolo Mimong. Mababaw lang din kasi ang ilog, hanggang sakong ang pinakamababaw. May hanggang tuhod sa medyo gitna at ang pinakamalalim ay hanggang biwang lamang. Sa hindi kalayuan, may babaeng nakatago sa bato na nakatingin sa mga namumutol ng kahoy. Napatayo si Lolo Mimong dahil sa bahaging yun ng bato ay may pinaniniwalaang ipu-ipo sa tubig. Masyado daw malalim ang butas sa bahaging yun ng ilog, kaya kinakatakutan na puntahan. Nang mapansin siya ng babae, ay agad itong lumangoy. Ngunit ang ikinagulat ni Lolo Mimong ay nakita niyang may buntot ng isda ang babaeng iyon. Napaupo si Lolo Mimong sa gulat. Pinoproseso niya sa kanyang utak ang kanyang nakita. Dahil kahit anong isip ang gawin niya, hindi siya namamalikmata. Ang magandang babae sa bato ay isang sirena. At hindi niya makakalimutan ang mga buntot nito. Kulay tahong ang kanyang buntot na parang berdeng may halong pula. May mga gintong galamay ito na kay gandang tingnan. Ang hirap ipaliwanag na kahit si Ariel daw ng Little Mermaid ay hindi kayang tumbasan ng ganda ng buntot ng sirena na nakita niya. Inilihim iyon ni Lolo Mimong sa lahat. Nais niyang siya lamang ang makakita sa babae. Anila pa, kapag nakakuha ka raw ng luha ng sirena, ay magkakaroon ka ng mutya. Pero syempre, hindi naman umano ang luha ng sirena
ang pakay niya, kundi ang sirena talaga ang sadya niya. Nagabang umano siya sa pangpang kung saan matatanaw ang bato. Ilang oras din siyang nag-aabang sa sirena, ngunit masusunog na lang siya sa sikat ng araw ay walang sirenang lumalabas. Nalungkot naman ang Lolo Mimong ko noon dahil hindi umano nagpakita ang sirena. Nasa ganun siyang senaryo nang halos lumundag siya sa sapa kung saan ang ipo-ipo sa tubig. Mainam na lamang daw na may humilas sa kanya. Habang nagmumuni-muni kasi siya, dala ng kalungkutan ay may bigla na lamang nagsalita sa kanyang likuran. At sa sobrang kaba, muntik na siyang mapatalon. Napaupo si Lolo Mimong sa pangpang habang sapu ang kanyang kumakabog na dibdib. Pakiramdam niya may 1,000 tambol sa puso niya dahil sa sobrang kaba. Paglingon niya, isang magandang babae ang kanyang nakita. Napanganga pa si Lolo Mimong dahil ang ganda nito'y walang katulad. Mahaba ang medyo kulot nitong buhok na hanggang sa likod ng tuhod nito. Napakaputi nito at napakatangos ng ilong. Balingkinita ng katawan at napakatangkad. Tinanong siya ng babae kung ano ang kanyang ginagawa sa pangpang ng ganitong oras. Anya pa, kanina pa umano niya nakikita si Lolo at namumula na ito dahil sa sikat ng araw. Tinanong pa niyang muli si Lolo Mimong kung may katagpo ba ito dito sa ilog. Sagot naman ni Lolo Mimong ay inaabangan niya ang sirena na ikinatawa naman ng babae. Anya, matanda na umano si Lolo para magpapaniwala sa sirena. Kwentong pambata lang umano ito. Sinabi ni Lolo na nakita niya ang sirena sa batong nasa ilog. Tinuro ni Lolo Mimong ang bato na sinundan naman ng babae ng tingin. Napangiti naman ng babae at inaya si Lolo Mimong na maupo sa damuhan at ikwento sa kanya ang nakita. Tinanong din siya ng babae kung hindi ba umano siya natakot sa nakita. Na agad namang sinagot ni Lolo Mimong na wala siyang dapat ikatakot dahil matagal na siyang nag-aabang ng mga taga-ibang mundo. Medyo nahiwagaan daw sa kanya ang babae dahil naisip niyang kakaiba si Lolo Mimong. Naging mahaba ang usapan nila tungkol sa sirena at natuwa si Lolo dahil ito ang unang beses na may nakinig sa kanyang kwento na hindi siya hinuhusgahan. Medyo nakagaanan din ni Lolo ng loob ang babae sapagkat marami din itong alam sa mga sirena. Tinanong ni Lolo kung ano ang pangalan ng babae na agad naman itong sinagot na Magindara. Namangha si Lolo sa kakaibang pangalan ng babae na kasing ganda nito. Naging matalik na magkaibigan si Lolo at si Magindara. Araw-araw silang nagkikita sa ilog at araw-araw daw ay mas gumaganda si Magindara. Ganoon ang kanilang sistema. Magkikita sa ilog sa tapat ng bato, mag-uusap buong hapon at magpapaalamanan. Isang araw medyo nahiwagaan si Lolo Mimong kay Magindara. Dahil ang tagal na nilang magkaibigan ay hindi pa niya alam kung saan ito nakatira. Naisip niyang tanungin ito mamaya para sabihin na rin sa dalaga na nahuhulog na ang kanyang loob dito at nais niyang formal na itong ligawan sa kanilang tahanan. Pagdating niya sa ilog ay nakita na niya si Magindara na nakaupo. Paglingon nito sa kanya ay sumilay ang mga magaganda nitong ngiti. Tila ba na-hypnotismo siya sa ganda nito. Pakiramdam niya ay walang katumbas ang ganda nito. Nagbalik lang siya sa sarili nang tawagin siya ni Magindara at inayang umupo sa kanyang tabi. Napangiti muna siya bago umupo sa tabi nito. Kakaiba talaga ang ganda ni Magindara. Tinitigan niya itong mabuti. Saka lamang niya naisip na tila ba nakita na niya ito kung saan.
Hindi nilang maalala kung saan. Masaya silang nag-uusap ni Magindara. Marami silang pinag-uusapan, katulad ng mga sirena. Ito ang mga gusto niyang kwento. At kapag sirena ang pinag-uusapan nila, ay buhay na buhay si Lolo Mimong. Kinuwento sa kanya ni Magindara ang mga nalalaman nito sa mga sirena. Ayon pa kay Magindara, ang mga sirena daw ang mga gabay ng tubig. Sila ang ika-4 na elemento, tulad ng apoy, hangin at lupa. Ang mga sirena ang siyang naatasan na maggagabay sa yamang tubig. Maganda umano ang tahanan ng mga sirena. Doon mo sa kanilang palasyo, makikita ang lahat ng yamang tubig tulad ng mga perlas. May 2 klase daw ang mga sirena, ang mga mabubuti at masasama. Ang mga katao na kalahi ng ilawod ang siyang madalas na naglalaro sa mga tao. Nililigaw nila ang mga taong naiibigan nila. 2 uri lang ang ginagawa nila sa kanilang mga naiibigan. Maaari kanilang kakainin o mamahalin. Ang isang uri ng sirena ay ang mga gabay ng kalikasan. Likas silang mabubuti sa mga taong may pagmamahal sa paligid ng ilog. Ipinagkakaloob nila ang malinis na tubig para magamit ng mga tao. Kakaiba naman daw magmahal ang mga sirenang gabay ng kalikasan. Kapag naiibigan nila ang isang tao, ay tatanawin lang nila ito mula sa malayo. Para sa kanila, sapat na ito upang makita ang minamahal. Naalala niya ang sirenang nakita sa batong nasa kanilang harapan. Naalala niya kung paano nito titigan ang anak ng alkalde noong araw na nagtatanim at nagpuputol sila ng kahoy. Kaya naisip niya na baka may pagtingin ang sirenang yon sa binata. Wala sa sariling nasambit ni Lolo Mimong na baka may gusto ang sirenang nakita niya sa may bato nung araw na may nagpuputol ng kahoy at nagtatanim sa pangpang. Napalingon naman agad si Magindara kay Lolo Mimong. Napatunayan nga niyang naniniwala si Mimong sa mga sirena. Tinanong si Lolo Mimong ni Magindara kung totoo ba talagang naniniwala si Lolo sa mga sirena. Sinagot naman ni Lolo Mimong si Magindara na ngayon nga lang siya nakakilala ng taong naniniwala sa kanya na naniniwala siya na totoo ang mga sirena. Tumayo umano si Magindara at tinanong siya na kung gusto ba ni Lolo Mimong na makakita ng sirena. Nagulat si Lolo Mimong pero napatayo siya at sinabing gusto niyang makakita. Nagulat si Lolo Mimong nang tumalon si Magindara at mas lalo siyang nagulat nang makita niyang may buntot ito na sobrang napakaganda. Inaya siyang muli ni Magindara kaya tumalon siya sa ilog. Hinipa ni Magindara ang kanyang ilong saka hinila siya ni Magindara palangoy. Nagulat si Lolo Mimong sa ganda ng lugar. Hindi niya maipaliwanag ang ganda ng lugar at halos malula siya sa dami ng mga sirena at iho. Tawag sa lalaking sirena sa parting Mindanao. Parang nanaginip si Lolo Mimong sa kanyang mga nakikita. Dahil sa buong buhay niya, noon lamang siya nakakita ng mga sirena. Namangha si Lolo Mimong dahil napakaganda talaga ng kanilang lugar. Hindi niya alam kung saan sila dumaan, ngunit hindi na mahalaga yun para sa kanya. Lumapit si Magindara sa kanya at may iniabot na parang perlas. Ngunit kulay kristal ito. Nagtaka naman si Lolo Mimong kung ano ang inaabot ni Magindara sa kanya at tinanong niya ito kung bakit siya binibigyan ng perlas. Ani ni Magindara, iyon ay ang mutya ng mga sirena at ito'y pinagkakaloob nila kay Lolo Mimong sapagkat siya lamang ang namumukod tangi na naniniwala sa mga sirena. Maaari umano itong gamitin ni Lolo Mimong sa panggagamot o sa kahit anong paraan
na makakatulong siya sa iba. Basta't huwag lamang bahira ng kasamaan. Bibigyan din umano ng mutya si Lolo Mimong ng kapangyarihang makakahinga sa ilalim ng tubig, katulad ng paghinga ni Magindara sa lupa. Nagising bigla si Lolo Mimong nang may humatak sa kanya. Nagtaka siya kung paano siya napunta sa pangpang, samantalang nasa tahanan siya ng mga sirena. Ani nang nakakita kay Lolo Mimong, nakayakap umano siya sa may bato at medyo nahirapan silang kuhanin si Lolo sapagkat bumabaha noong araw na yon. Ilang araw na umano nilang hinahanap si Lolo Mimong at ang hinala nila ay kinuha umano ng mga sirena si Lolo Mimong. Lagi kasi siyang namamataan noon na palaging nasa ilog at nagsasalitang mag-isa na nakaharap sa bato. Hindi lubos akalain ni Lolo Mimong na ilang araw na pala siyang nawawala. Sa wari niya ay 5 oras pa lamang naman siyang dinala ni Magindara sa ilalim ng ilog. Nang maisip ang dalagang sirena, ay palihim na kinapa ni Lolo Mimong ang bulsa ng kanyang pantalon. Napatunayan niyang totoo nga ang kanyang nakita, dahil nasa bulsa niya ang mutya na binigay ni Magindara. Ginamit ni Lolo Mimong ang mutya sa mabuti. Ginagamot niya ang mga sakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor, katulad ng mga kulam, ubalis ng tubig, mga sakit sa tiyan at kung ano-ano pa. Naging bantog si Lolo Mimong sa bayan namin nang gamutin niya si Elmer. Naligo daw ito sa ilog kasama ng mga pinsan at napakaingay umano nila. Pag-uwi niya ay nagkakaroon siya ng mga pantal na pula sa katawan na sobrang makati. Ayon pa kay Lolo Mimong, balis umano iyon ng tubig dahil nagambala nila ang mga nilalang sa ibang mundo na sa mga oras na iyon ay naroroon din. Marami pang kababalagang ginawa si Lolo Mimong. May pagkakataon na nais siyang makita si Magindara ay lumalangoy siya sa ilog. Dahil sa mutya ay nakakarating siya sa palasyo ng mga sirena. Binalaan din siya ni Magindara na mag-iingat sa pagtawid sa ibang mundo dahil baka maligaw siya sa mundo ng mga mapanlinlang na mga sirena. Ginamit ni Lolo Mimong sa kabutihan ang mutya. Tumutulong siya sa mga nangangailangan. Minsan bubulong lang siya sa mutya ni Magindara na magkakaroon na maraming agis. Ito ang tawag sa amin sa shell na kulay dilaw sa sapa. Ay magkakaroon talaga ito. Tuwang-tuwa ang mga nagsisipagligo sa mga agihis na naglulutangan mula sa buhangin na may mga maliliit na bato. Minsan naman mga isda na hindi nila alam kung saan nanggagaling dahil bigla na lamang itong susulpot sa kung saan at tunitunilada ang kanilang pagbugso. Naging masagana ang buhay ng mga taga roon dahil sa daming biyayang hatid ng mutya para sa mga tao sa pamamagitan ni Lolo Mimong. Ilang taon din itong ginagamit ni Lolo hanggang sa tumanda siya ay nanatiling sikreto ang tahanan ng mga sirena. Huling pag-uusap nila Lolo Mimong at Magindara ay sa panaginip na, hanggang sa namaalam na si Lolo Mimong sa mundo. Paglisan ni Lolo Mimong sa mundo, kasabay niyon ang mutya. Palagi umano kasi niyang sinasabi sa kanyang pamangkin na pinagkakatiwalaan niya ng gusto sa mga kwento niya na darating ang panahon ay mag-iiba ang ilog. Aabusuhin ito ng mga tao at makakalimot sila sa pagpapasalamat sa mga biyaya. Babawiin lahat ng mutya ang mga pagpapala. At yun nga ang nangyari. Pinutol ang mga puno, dinumihan ang ilog. Ang dating malinaw na tubig ay nagkulay dilaw na. Palagi na ring bumabaha na walang dahilan at nangangain ng tao. Ayon pa sa iba, ang mga nalulunod daw ay kinakain ng mga masasamang sirena. Nang mawala si Lolo Mimong, kasabay niya ang mutya. Wala siyang pinag-iwanan dahil baka gamitin lang sa kasamaan
ng kung sino mang pag-iiwanan. Ang kwentong ito'y maaaring katang-isip lamang. Depende sa paniniwala mo. Kung naniniwala kang may sirena nga, ay maaaring totoo para sa'yo ang kwentong ito. Ngunit kung hindi ka naniniwalang totoo sila, ay maaaring katang-isip lamang ito para sa'yo. Ano man ang katotohanan sa kwentong ito, si Lolo Memong at Magindara lang ang siyang nakakaalam. Salamat Boss Payaso sa oras. Naway maibigan ninyo ang aking kwento. Nais ko lang muling ipaalala na nasa iyo na kung paano mo paniniwalaan ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat. Weng Weng. Aswang, isa sa mga pinakasikat na urban legend stories sa ating bansa. Napapaisip tayo kung totoo nga ba ito o katang-isip lang ng mga manunulat. At bilang mga kabataang lumaki sa syudad, para sa atin ipanakot lamang ito ng mga matatanda sa probinsya sa kanilang mga anak o apo na ayaw magsitulog ng maaga o sa tanghali. Ngunit may pagkakataon na minsan pinaparanas din talaga sa atin ng panahon ang mga bagay na hindi natin pinaniniwalaan. At isa ako sa mga sinubok ng panahon na talaga namang hindi ko malilimutan. Dahil ni sa panaginip ay hindi ko akalaing magkakaroon ng aswang sa syudad. Magandang araw, Boss Payaso. Isa ako sa tagahanga mo at tawagin mo na lang po ako sa pangalang Kaykay. Natagpuan ko po ang channel mo sa isang kaibigan ko. Habang nakasakay kami sa tren, ay madalas kong mapapansin na palagi siyang nakikinig sa inyong channel. Nawiwirduhan nga po ako minsan sa kanya dahil mga katatakutan ang kanyang pinapakinggan. Hanggang sa naengganyo na rin akong makinig at hito't sumulat pa nga. Nais ko lang ibahagi ang aking karanasan noong nasa Pandakan pa lamang ako. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar dahil medyo may katagalan na rin ito. Dekada na rin kasi ang lumipas. Hindi ko na nga matandaan ang petsa at taon. Basta ang naalala ko lang ay 17 pa ako ng mga panahong yon. At sa kasalukuyan ako'y 77 na, pero malakas pa rin. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero sisikapin ko na maalala lahat ang aking karanasan. Busang Payaso, ako po ay dinumog ng isang aswang. At dahil lang po ito sa isang lalaki. Hindi ko alam kung baliw ba ang babaeng yon o aswang talaga. Basta't ang alam ko, nakakatakot siya. Dayo lamang ako sa Pandakan noon, Boss Payaso. Ako po ay galing sa banyagang bansa. Doon po ako pinanganak dahil po ako ay isang pilam kung tawagin. Nang panahong yun ay hindi pa ganoon kaunlad ang Pandakan. Sa katunayan po, ang lugar na pinuntahan namin ay medyo makahoy-kahoy pa at hindi pa kagandahan ang kalsada. Dati kasi, Boss Payaso, kapag may mga taga-ibang bansang mapadpad dito sa Pinas, ay talagang akala mo mga Diyos ang ibinaba sa langit kung titingnan natin. Talagang mamamangha tayo, lalo pa kapag nagsasalita ng Ingles. Alam ko yan, Boss Payaso, dahil nung tumagal ako sa Pinas, dinanas ko ring maging ignorante sa mga dayuhan. Namangha rin ako kahit pakakulay ko sila. May nakilala po ako na binata at papangalanan ko na lang na Jake. Kung ilalarawan ko si Jake, Boss Payaso, masasabi mo talagang larawan siya ng isang napakapuging Pilipino. Kayumanggi, matangkad at maganda ang mukha. Mabait si Jake, Boss Payaso, dahil siya ang palaging kumakausap sa akin. Madalas din niya akong sunduin sa bahay para mamasyal.
Hindi naman ako nahihirapang makipag-usap sa kanya noon dahil magaling si Jake sa salitang banyaga. Minsan nga nababalitaan kong kinaiingitan si Jake ng mga kalalakihan sa bayang yon ng Pandakan dahil hindi naman lahat kinakausap ko. Ngunit Boss Payaso, lingid sa aking kaalaman na may isa rin palang nagagalit sa akin na may lihim siyang pagtingin kay Jake. At matagal na panahon na niyang tinatangi si Jake, ngunit ilap sa kanya ang binata. Wala akong kaalam-alam na matindi ang galit niya sa akin. Kulang na lang sasaksakin niya ako sa isipan niya at kahit maging sa kanyang panaginip. Isang araw, Boss Payaso, sa maaliwalas na panahon, naisipan naming mamasyal ni Jake. Kung aking matatandaan, may mga malawak na lupain pa sa lugar na yon. May maliit na pasyalan na marahil sa makabagong panahon ay wala na iyon ngayon. Masaya kaming namamasyal at nag-uusap ni Jake. Bakasyon kasi noon, kaya walang pasok ang mga kabataan. At habang masaya kaming nag-uusap, may nakasalubong kaming grupo ng kababaihan. Mga nasa 10 sila. Magaganda ang kanilang mga ayos na naayon sa panahong yon. Ang damitan ko kasi ay iba sa kanila. Iba kasi ang paraan ng mga damitan noon sa pinanggagalingan kong bansa. Bestida ang madalas kong isuot o di naman kaya'y blusang may mahabang manggas at saya na nakatakin. Mahaba ang aking buhok na kulot at kulay ginto. Blondie kasi ako noon, Boss Payaso. At ang aking mata ay kulay asol. Kaya naman talaga kahit sino ay mamamangha sa akin dahil kakaiba ako sa kanilang lahat. At yun ay sa kapanahunan ko. Binati ng mga kababaihan si Jake, Boss Payaso, habang ako naman ay kanilang inismiran. At nang makalagpas sila sa akin, ay may binulong sa akin ang isa sa mga dalaga na papangalanan ko na lamang na Pearly. Anya sa bulong niya ay may araw din daw ako sa kanya. Noon na hindi ko maunawaan ang salitang yun, Boss Payaso. Hindi ko naman pinansin yun at binaliwala ko na lang ang bulong niya at hindi ko rin naman maintindihan noon ang sinabi niya. Maganda si Pearly, Boss Payaso. Mahaba ang maitim niyang buhok na hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod. Ganoon kahaba po. Morena siya at may katangusan naman po ang kanyang ilong. At hindi niya alam na hinahangaan ko po ang taglay niyang ganda. Kinagabihan po, Boss Payaso, pagkatapos akong hihatid ni Jake, ay bigla na lamang sumakit ang tiyan ko na halos ikamatay ko. Halos mawalan ako ng ulirat, Boss Payaso, dahil pinagpapawisan ako ng napakalamig. Hindi ko maintindihan noon ang aking pakiramdam. Nilalamig ako at sobrang nanginginig na kahit ilang kumot ay hindi nito kayang pawiin ang lamig ko sa katawan. Nung gabing ding iyon ay nagpatawag ang lolo ko ng isang albularyo. Nagtataka pa ako noon kung bakit albularyo at bakit hindi doktor. Ani ng lolo ko, hindi umano doktor ang makakapagpagamot sa akin. Dahil maaaring naengkanto umano ako o nanuno sa punso. Ngayon ko lamang po nalaman na naniniwala ang mga tao dito sa Pinas sa mga mythical story. Kami man sa ibang bansa noon ay may mga mitolohiya katulad na lamang ng Greek mythology. Pero para sa akin ay isa lamang itong alamat. Ang pinaniniwalaan ng ata namin sa ibang bansa ay ang mga demonyong sumasanib sa katawan ng mga tao. Dahil doon nangyayari talaga, lalo na sa mga kabataang may mahinang pananampalataya. Nang dumating po ang albularyo, ay napapailing po ito. Sinimulan na akong gamutin ng albularyo. May ginagawa siyang orasyon sa akin at pinapausukan niya ako ng insenso kung tawagin na nilalagyan niya ng langis, dahilan para mas lalo pang umusok.
Habang ginagawa niya lumalakas ang hangin sa labas na tila ba may nakikipagbuno sa kanya. Ngunit kalmado lamang ang matanda at nagsalita lang ng mga salitang noon ay hindi ko talaga nauunawaan. Nang matapos ay kinausap niya ang aking ina. Aniya ay inaaswang umano ako. May isa umanong dalaga na matindi ang inggit at galit sa akin dahil sa tingin ng dalagang yon ay may inagaw ako sa kanya na kanyang pag-aari. Nung panahong yun ay hindi ko pa nauunawaan ang sinasabi ng matanda. Ang nasa isip ko ay wala naman akong inagawan na dalaga na isang bagay na pag-aari nito. Dahil kung mga gamit lamang buspayaso ang pag-uusapan, ay marahil ay nasa akin na ang lahat. Para kasi sa akin noon, kapag sinabing inagaw ang pag-aari, ay bagay ang sumasagi sa isip ko. Hindi ko alam, umaunawaan ay ibang bagay pala yun. Naging maayos ang aking kalagayan kinabukasan, buspayaso. At nang mabalitaan ni Jik ang nangyari sa akin, ay hindi siya nag-atubiling ako ay dalawin. Dinala niya ako ng mga prutas at gulay na ikinatuwa naman ng aking mga magulang. Marami kasing pananim sila Jik sa kanilang hardin. At dahil doon may isang tao na namang nanggagalaiti, buspayaso. Hindi naman niya dapat ako sisihin dahil si Jik ang panaylapit sa akin. Minsan ko na ngang pinagtatabuyan si Jake para makaiwas na rin sa gulo. Ngunit mapilit si Jake at sinabi niya sa akin na hindi ko siya kailangan ipagtulakan para lang sa isang babaeng simula't simula ay hindi naman niya binibigyan ng pansin. Kaya naman nagpatuloy ang aming pagkakaibigan. Sinubukan niya akong ligawan, ngunit sa mga panahong yun wala pa talaga ako sa ganong pag-iisip. Tila ba hindi pa tumibok sa lalaki kahit kailan ang puso ko. O baka naman di ko pa talaga iniisip yon. Isang araw na malengke kami ng aking mama. Naalala ko pa noon, nakaarawan yon ng aking papa. Habang abala kami ni mama sa pamimili, ay may namataan akong babaeng nakatingin sa akin. Hindi ko siya naaaninaw, buspayaso. Dahil sa mga oras na yon, hindi ko suot ang aking salamin. Nakatayo siya sa isang tindahan, masamang nakatitig sa akin. Pilit ko siyang inaaninag, ngunit tila palabo naman ang palabo ang kanyang imahe. Naramdaman kong may umiinit sa gilid ko. Saka ko lang naalala na may binigay pala sa akin ng albularyo na habak kong tawagin. Pananggalang daw umano ito sa mga masasamang elemento. Ang palatandaan umano kapag may mga hindi natin kauri sa paligid ay kapag uminit ang habak. Nang tingnan ko ang habak ko, buspayaso, ay hindi lang ito umiinit, kundi umuusok din ang langis na kasama nito. Parang ang puputok na sa sobrang kulo. Nagulat na lamang ako nang may magsalita na mukhang malakas ang elemento na nakasunod sa akin at sobra kong kumulo ang aking habak na langis. Binilinan pa niya akong mag-ingat umano ako parate at manalangin. Muli akong napatingin sa babaeng nakikita ko. Nang umalis siya ay nahinto rin ang pagkulo ng habak ko. Napahawak ako sa dibdib ko na parang tinatambul sa lakas ng kabog. Sobrang kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Nang makabalik si mama mula sa kabilang tindahan, ay tinanong niya ako kung ayos lang ba ako. Ani ko sa kanya ay ayos lang ako dahil baka maudlot ang kanyang pamimili. Nang makauwi kami, ay kinuwento ko sa aking lola ang nangyari. Kinabahan naman siya at sinabi sa akin na ako ay mag-ingat dahil baka kung anong gawin sa akin ng babaeng yon. Tinanong ko siya kung may aswang dito sa Pandakan. Ngunit ang wika ni lola ay may nabalitaan sila noon na may aswang sa lugar dahil nangamatay ang lahat ng hayop nila. Ngunit kalaunan ay nawala naman at inisip na lamang nila na baka dahil sa sakit
kaya namamatay ang kanilang mga hayop. Natawa na rin ako dahil para sa akin, wala naman talagang aswang at isa lamang itong alamat ng Pilipinas. Naging matagumpay naman ang kaarawan ni Papa at wala itong aberya. Masaya naman naming ipinagdiriwang ito. Ngunit isang araw ay malungkot kami dahil nalalapit na ang pagbabalik ni Papa sa Amerika. Tapos na kasi ang kanyang bakasyon at kailangan na niyang mauna at susunod na lamang kami ni Mama. At kailangan na rin niyang makauwi dahil may malaking event ang kuya ko na naiwan sa lula ko sa Amerika. Minalas kasing hindi siya pinayagang mag-file ng leave dahil malapit na rin ang Pasko. Ito ang unang Pasko na hindi kami magkakasama na pamilya. Pero sabi ni Papa, marami naman na kaming Pasko na pinagsaluhan. Samantalang ang aking mga lolo't lola dito sa Pinas ay ngayon pa lamang ang una. Busang payaso sumapit ang Pasko at tumawag lang ang papa ko at kuya ko sa amin. Ngunit magtatapos ang taon na may baon akong masamang alaala pagbalik ko ng Amerika. At sa nangyari sa akin busang payaso, akala ko hindi na ako makakabalik pa noon sa Amerika. Dahil akala ko dito na magtatapos sa Pandakan ang buhay ko. Ipinagdiriwang namin ang bagong taon. Sabi ko kailangan naming magsaya kasi babalik na kami sa Amerika. Baka kako matagalan na naman kami bago bumalik dito sa Pinas. Inaya akong magsimba ni Jake at anya ay may sayawan din na magaganap pagkatapos ng 12:00. Kaya inanyayahan niya ako. Pumayag naman sina Mama at Lola para raw pagbalik ko ng Amerika ay maranasan ko naman ang kasiyahan sa Pilipinas. Hindi kasi ganito sa ibang bansa noon. Napakasaya buspayaso ng aking bagong taon pagsapit nito. Pagkatapos naming magsimba at sinalubong namin ang 12:00 ay nagkaayaan na kami magtungo sa sayawan. Maliban kay Jake Buspayaso ay kasama ko naman ang aking mga pinsan at ibang kakilala. Masaya naming binabaybay ang kahabaan ng Pandakan na ngayon ay istasyon na ng tren at marami ng establishmento. Pagpasok namin sa sayawan ay sobrang namangha ako. Lalo na't dito ko sa Pinas, naranasan ang una kong pasok sa sayawan. Hindi po ito literal na sayawan na katulad sa disco kung tawagin sa panahong ito. Ito ay uri ng sayawan na uupo ang mga dalaga at may lalapit na mga binata para isayaw ang gusto nilang isayaw. Ayaw ko man ay pinilit ako ni Jake na umupo para maranasan ko umano ang ganitong uri ng sayawan. At hindi sa pagmamayabang buspayaso ay hindi ko nasubukang maging bulaklak sa pader. Ito ang kanilang tawag noon sa mga babaeng hindi man lang isinasayaw. Sa kabila ng kasiyahan ko buspayaso ay may isang tao palang nagagalit sa aking presensya. Nararamdaman kong tila may nakatingin sa akin, ngunit hindi ko ito malaman kung saan banda o kung sino. Sa kalagitnaan ng sayawan ay nagpaalam muna akong magpahinga dahil tila bang sakit ng tiyan ko. Pinagpapawisan na rin ako ng napakalamig at hindi ko na maintindihan ang aking nararamdaman. Umupo ako sa isang gilid buspayaso. Nilapitan naman ako ni Jake at ng mga pinsan ko. Ngunit sinabi ko sa kanila na huwag nila akong isipin at magsaya na lang muna sila. At ako'y uupo lang saglit. Nag-aalangan man ay walang magawa sila Jake kundi ang bumalik sa sayawan. Nakikita ko namang tinatanaw-tanaw ako ni Jake at kinakawayan ko lang siya na tila ba sinasabi kong ayos lang ako. Maya-maya nakita kong lumapit si Pearlie sa akin at tinanong ako kung ayos lang ba ako dahil tila namumutla raw ako. Sinabi ko sa kanya na masakit talaga ang aking tiyan. Hindi ko alam buspayaso kung guni-guni ko lang nang makita ko siyang nakangiti. Binaliwala ko na lamang iyon
dahil sa sakit ng tiyan ko. Nahihilo na rin ako kaya hindi ko naalintana pa ang mga nakita ko at sinabayan pa ng tila panlalamig. Sinabi niya sa akin na baka kailangan ko nang umuwi para makapagpahinga. Kung ayaw ko naman umano na maabala sila Jake, maaari naman niya akong umanong samahan. Total hindi naman siya sumasayaw dahil siya ang punong abala ng sayawan. Nag-aalangan ako Boss Payaso dahil una, hindi naman kami magkaibigan. At alam kong hindi niya ako gusto. Alam ko dahil ramdam ko ang pagkadisgusto sa akin ni Pearlie. Lalo pat alam kong may pagtatangi siya kay Jake. Napatingin pa ako sa gawin nila Jake. Lahat sila'y abala sa pagsasayaw. At dahil hindi ko na gusto ang aking nararamdaman, ay nagpasya na akong sumama kay Pearlie para ihatid ako. Bagay na hindi ko pala dapat ginawa at pinagsisihan ko ng gusto. Abala ang lahat nang makalabas kami sa sayawan. Tahimik lang si Pearlie habang nauuna sa akin. Ako naman Boss Payaso ay dubli ng nararamdaman. Pananakit ng tiyan at sobrang takot. Maliwanag pa ang buwan kaya tanaw na tanaw ko ang paglalakad ni Pearlie. Walang lingon at salita akong naririnig at nakikita sa kanya. At yun din ang dahilan kung bakit sinimulan kong manalangin. Tinanong ko pa siya Boss Payaso para pawiin ang takot ko. Ngunit wala akong tugon o sagot na nakuha mula sa kanya. Mas lalong tumibay ang aking takot sa inasal ni Pearlie. Napansin kong medyo malayo-layo na rin ang aming nararating at hindi na pamilyar sa akin ang lugar. Tinanong ko siyang muli nang mapahinto siya bigla. Nagulat ako Boss Payaso, kaya tinanong ko si Pearlie kung ayos lang ba siya. Ngunit nanatili siyang nakayuko at walang imik. Sa mga oras na yun Boss Payaso, ay hindi na talaga maganda ang aking pakiramdam. Dahil sa mga oras na yon, nangingilabot na ako sa ikinikilos ni Pearlie. Paalis na sana ako nang bigla siyang humarap at halos magulantang ako dahil napakapangit ni Pearlie. Itsurang hindi mo talaga gugustuhin dahil mukhang hindi ka sasantuin. Mabilis gumana ang aking utak Boss Payaso at kumaripas ako ng takbo. Ngunit hindi ko inaasahan na mas mabilis tumakbo sa akin si Pearlie. Dahil sa isang iglap lang ay nasa gilid ko na siya. Lalo akong sinakluban ng takot Boss Payaso nang makita ko ang mga paa ni Pearlie na hindi man lang sumayad sa lupa. Pakiramdam ko din malakas ang pagaspas ng kung anumang bagay sa hangin. Boss Payaso, sa mga oras na yon ay binibilang ko na ang magiging buhay ko. Dahil sa lakas ni Pearlie at kanyang anyo, pakiramdam ko po hindi na ako sisikatan ng araw. Natatanaw ko pa Boss Payaso ang sayawan. Ngunit pakiramdam ko ay palayo ito ng palayo, na pakiramdam ko ay hindi humahakbang ang mga paa ko. Bigla akong tinalunan ni Pearlie Boss Payaso at nagpambuno kami. Napakalakas po niya kumpara sa akin. At ang kanyang tunog ay tila pusa na nakikipag-away sa kapwa niya pusa. Sobrang takot na takot ako noon Boss Payaso. Dahil kung ikukumpara ako sa kanya, ay wala talaga akong magiging laban. Halos nagpagulong-gulong kami Boss Payaso at puro kalmot ang natamo ko buhat sa kanya. Nagsisigaw na rin po ako para ilabas ang mga natitira kong lakas na akala ko sa mga oras na yon ay mauubos na. Ngunit Boss Payaso, tunay ngang napakadakila ng Diyos. Wala nga makakapantay sa kanyang kapangyarihan kahit gaano pa kalakas ang isang nilalang. Sandata ko lang noon ay panalangin Boss Payaso at mahigpit na pananampalataya at tiwala sa Diyos. Habang nakikipagsagupaan po ako, ay biglang sumagi sa isip ko ang binigay ng matanda na krus na may langis na hinaluan umano ng holy water. Dali-dali ko itong hinugot mula sa loob ng aking damit
at itinapat sa kanyang noo, dahilan para magsisigaw siya. Nabitawan niya ako at nagsisigaw siya. Napatingin pa ako sa krus na suot ko, saka muling binalik ang tingin ko sa kanya. Sapu-sapu niya ang kanyang tila na pasong mukha at dahan-dahan siyang napatingin sa akin, at akto na naman akong susugurin nang may narinig kaming sigaw at paparating ng mga tao. Nakahinga ako ng malalim buspayaso, habang si Pearlie naman ay tumakbo papalayo. Nang makalapit sa akin ang aking mga pinsan at si Jake, ay nawalan ako ng malay. Nagising ako buspayaso na mukha ng aking inang nag-aalala ang una kong nasilayan. Niyakap niya ako habang siya'y umiiyak. Umuwi kami sa ibang bansa buspayaso na hindi ko sinabi ang tungkol kay Pearlie. Matagal ko ring nakalimutan ang karanasan kong yon na nauuwi sa madalas kong pagkabangungot sa gabi. Ngunit sa tulong ng Panginoon ay nalampasan ko naman buspayaso hanggang sa nagkaroon na ako ng pamilya. Sa ngayon buspayaso ay nagsilbi na lamang itong alamat sa akin, at hinarap ko ang takot sa pamamagitan ng palaging pagdarasal at pagsiserbisyo sa Panginoon. Isa na po akong diakonisa sa isang Christian church, at ang masasabi ko lang, totoo nga ang pagkadalisay ng kapangyarihan ng ating Panginoon, dahil iingatan ka nito buong buhay mo.